Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung sino ang forever mo, yung taong nakatadhana sa iyo. Kailan at paano kayo magkakakilala? Ano ang katangian niya? Ano ang sitwasyon niya? Trabaho, zodiac, at hilig. Posible na person mo na siya. Makaka-resonate ka sa ilang babanggitin ng cards. Kung ano yung ipakita, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. General at guide reading lamang ito, kaya ikaw na bahalang tumukoy. Sa mga single, magandang kaalaman ito sa iyo. Itong mga cards mo ay child, bad health, toil and labor. Yung pagiging inosente na itsura, akala ng iba ay okay ka lang. At itong sitwasyon ng person na nakatadhana sa iyo, magaling siyang magtago ng emosyon. Hindi niyo gugustuhin na mag-alala yung mga taong nasa paligid niya or loved ones. Nakakaranas siya ng karmic na relasyon. Ang mabuting paraan ay magkaroon ng personal growth, yung matuto ka na tuklasin kung ano pa yung skills na meron ka, kailangan din ng healing. Kahit na unstable or napaka-challenging ng sitwasyon. At saka itong person na ito ay sweet, loving, at caring na person. Pero hindi sa lahat ng oras kailangan ganun yung ipaparamdam sa kapwa kasi sasamantalahin. At saka kahit na unhealthy ang relationship or connection, ang iniisip ng person na ito, siya na. Yung person na karelasyon niya ngayon ang soulmate niya. Hindi man ngayon pero mapapansin ng nakatadhana sa'yo na parang may mali. At saka hindi ito yung para sa kanya. At saka dumaan ito sa separation kaya hindi kinaya ng kalusugan niya. At saka na-overwork na rin. Kasi yung isa sa katangian ng person na ito ay matindi din magmahal. At saka wala rin naman siyang may offer na financial. Yung kaya niya maibigay, ibibigay niya na kahit ang sarili niya. Itong tarot cards naman ang alamin natin. Ace of Cups, the Hierophant, at Page of Wands. Maybe ikaw ito o yung person na nakatadhana sa iyo na dahil nga sa pinakita yung mga hindi magandang sitwasyon, may mag-aalay sa iyo ng totoong pagmamahal na kayang tumbasan yung kabaitan mo. At pagkatapos ng dalawang relasyon na hindi naging mabuti sa iyo, darating na yung soulmate mo. Itong person na ito ay makikilala mo. Magkukrus yung landas nyo sa trabaho o kaya sa lugar na pareho nyong pinupuntahan. At saka itong person na ito ay bata pa. Kumbaga meron siyang mga activities na ginagawa sa school o kaya sa church. Kung hindi man ngayon, pwedeng sa future, magkakaroon siya ng stable na trabaho. Pangmatagalan na talaga. At itong nakatadhana sa'yo, malapit mo na siyang makilala. Magkukrus yung landas nyo nang hindi mo inaasahan. May posibilidad na itong taon or next year.
At base sa cards, pareho kayo ng bansa or pareho kayo ng trabaho. Ang una makakapagpa-attract sa iyo or sa person ay yung physical na itsura. Kasi malinis magdamit yung person. Kapansin-pansin ba? Gumagamit din siya ng spray or gel. Magaling siyang pumorma. Maingat din sa gamit. Ito na yung tatlong cards mo, the Sun, the Star, at Three of Wands. Marami kayong pagkakataon na magkikita ng person na ito. Kasi nagkakasabay yung panahon na walang pasok. Dahil sa general reading ito, ang ipinapakitang zodiac ay Leo, Aries, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, at Taurus. At saka isa sa inyo ng person na may travel ang koneksyon. Yung bang, halimbawa, meron kang negosyo na may import at saka export. Nagtatrabaho sa ibang lugar or ibang bansa pero panandalian lang. Ibig sabihin hindi siya doon nakatira at saka maganda rin yung kita niya. At saka itong nakatadhana na person, pareho niyong mararamdaman yung koneksyon, yung energy, yung calmness na parang ang tagal mo na siyang kilala or kalma yung pakiramdam mo kapag siya yung kasama mo. Pareho kayo ng mararamdaman sa tinginan. At kapag nagkaroon na kayo ng koneksyon or relasyon, hindi ka niya bibiguin. At saka tutulungan ka rin niya, susuportahan sa mga bagay na gusto mo sa buhay. Ito yung person na hindi sasayangin yung oras mo. Marami kayong plano. Yung pagkakaroon ng anak, kasal, merong teamwork at saka chemistry. Yung bubuin yung relasyon. At saka nakadalawang soulmate na cards ka na. Hindi lang yung damdamin yung mainit or warm, pati yung lugar nyo. Maaasahan mo rin siya sa pag-aalaga ng bata at saka asikaso sa iyo. Babae man or lalaki yung gender niya. Bubuo kayo ng family na may pagkakaisa. Dalawang cards yung nagsasabi niyan. Queen of Pentacles, Four of Wands, at the Emperor. Yung energy na ipinapakita ng mga cards ay asensado kayo ng person mo. Kumbaga, perfect couple kayo. Sa career, sa negosyo, at saka sa financial. Kaya sinasabing perfect kasi yung nakatadhana sa iyo, ikaw yung saktong hinahanap niya. Dahil sa meron kayong pagkakapareho ng mindset at saka kung paano patatakbuhin yung buhay sa family at relasyon. Yung pagkakapareho nyo, hindi siya nakakasama, mas lalo pang nakakabuti. At saka marami kayong success na cards ng person na nakatadhana sa iyo. Pinapakita rin yung tiwala at saka magkakaroon kayo ng malaking pamilya. At saka itong nakatadhana sa iyo, LDR ang connection nyo at makakasurvive kayo. Kasi wala namang problem na ipinapakita yung cards. Yun yung sitwasyon ng ilan sa inyo. Ang tinutukoy kasi yung nakatadhana sa iyo. Yung merong tamang balanse
at saka maayos na koneksyon. At saka wag mo ring isipin na kung kayo ba yung pang forever, kasi yung LDR na koneksyon o relasyon ay hindi pang matagalan. Magkakasama din kayo. Kung hindi mo pa natatagpuan yung the one, yung person na nakatadhana sa'yo, matatagpuan mo din siya kasi mapipirmi din siya sa isang lugar na kung saan ay nandoon ka. Ito yung last card. 7 of Swords. Ganon nga talaga kasi yung energy ng card na ito, na 7 of Swords, ay hindi na siya magpapamanipula sa ibang tao or sa katrabaho, sa magulang, sa kaibigan. Ang pipiliin niya na ay yung sarili niyang happiness. Magbibigay siya ng oras sa passion, sa mga bagay na gusto niya, or sa person na nagugustuhan. Kasi may sitwasyon na nagkaroon ng emotional abuse, kumbaga may gaslighting. At tama yung mga desisyon na gagawin niya, kumbaga nakatawid na sa kanya yung message ng spirit guide niya. At kung ano man yung good or bad na emotion na naramdaman niya, hindi niya ito sasabihin. Kumaga, aalis siya sa trabaho or sa sitwasyon ng tahimik. Ito naman yung additional card para sa clarity ng 7 of Swords. At saka marami pang aayusin itong person na ito sa sarili niya bago kayo mag-meet. Itong card na ito ang nagsasabi na meron siyang tatapusin na chapter sa buhay niya. Matagal din niya itong pinag-isipan bago gawin. Itong card naman na ito ay isa rin sa pangarap niya na magkaroon ng sariling family o kaya love life. Meron siyang mga tinapos na sitwasyon sa nakaraan, di ba nabanggit na ng mga naunang cards. At mukhang maraming beses niya na itong nagawa, kasi nga unhappy yung situation. Umuulit lang siya kasi yun talaga yung desisyon niya na magkaroon ng panibagong buhay na para sa sarili naman. Mukhang napuno na itong person na ito kaya marami siyang kinakalimutan na or nilalagyan ng ending. Kahit dito pinapakita pa rin. At saka sign din ito na gusto na talaga ng person na ito na maging happy. Pero syempre, hindi naman lahat ng tinapos niya merong makakatanggap, hindi agad-agad. Pero wala na siyang pake kung ano man yung sabihin ng iba, pero uunahin niya talaga yung sarili niya. Self-love ang mananaig sa person na ito at sobrang positive nito para sa kanya, lalo na sa kalusugan. Guys, general reading ito at saka ang pinatutungkulan ay yung nakatadhana. Sana nagkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga single. Kuha pa tayo ng isang card. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. At ang final card ay feelings. Kaya meron na siyang sinasaradong chapter sa buhay niya kasi ito na yung gustong maging bagong koneksyon. Umuulit lang yung reading natin kasi desidido na yung person sa mga plano niya at saka nasa tamang direksyon na siya ng buhay niya na papunta sa iyo. Ito yung charms.
yung person na nakatadhana sa'yo ay may salamin. Pwedeng ginagamit niya ito pang fashion o kaya kailangan niya talaga ito. Pwede rin na ikaw itong tinutukoy na magaling sa fashion pero binanggit na rin sa cards ng nakatadhana sa'yo na maayos talaga siyang manamit. Itong star ay protection at saka swerte. Isama na natin itong nature. Maybe yung person na nakatadhana sa iyo ay taga-probinsya, tawid dagat, mapuno. At saka nakatatlong words na para sa guide. Ibig sabihin ay protected. O yun talaga, meron talagang nag-guide sa nakatadhana sa iyo na para mas lalo kayong mapabilis na maglapit. Magbike man siya or may sasakyan, mahilig talaga siyang mag-stroll para mag-relax. Meron man siyang pet o wala, meron siyang simpatya sa mga hayop. At saka health conscious din yung nakatadhana sa iyo. Ito yung mga katangian ng person. At ang isa pa, yun talaga swerte. Maraming swerte sa cards at pati dito sa charms. Kaya siya health conscious kasi maybe nagkaroon siya ng illness sa past na ayaw niya nang bumalik. At saka mainit talaga yung lugar niyo kung nasan kayo ng person na ito. Pinakita na rin sa ibang cards na mas nakakapag-relax siya sa magandang tanawin. Isa pa sa dahilan kaya medyo matatagalan yung pagkikita nyo kasi nakafocus siya sa sarili. Kumbaga healing. Ito naman yung ilan pa sa zodiac sign. Na posibleng andito yung zodiac sign nung nakatadhana sa iyo. Aries, nakatatlong cards ka na. Virgo, Taurus, Leo, Pisces, nakatigdalawang cards na rin at isa sa Libra. Ang next naman ay initial para mas lalo kang magkaroon ng hint kung sino ba yung nakatadhana sa iyo.